Sa liblib na baryo ng Malinaw, kung saan ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid at ang gabi ay agad bumabalot sa katahimikan ng kabundukan, naninirahan ang mag-asawang sina Marcelo at Aling Pina. Mahirap lamang ang kanilang pamumuhay. Isang maliit na kubo ang kanilang tahanan, nakatirik sa gilid ng palayan na matagal nang hindi nagbubunga ng sapat. Wala silang anak. Sa bawat paglipas ng taon, lalo lamang lumalalim ang kanilang katahimikan. Ngunit sa kabila nito, kilala sila sa baryo bilang mabubuting tao, mapagbigay kahit kapos, at maawain kahit sila mismo ay nangangailangan. Isang gabing makulimlim, habang ang hangin ay marahang humahaplos sa mga dahon ng kawayan, pauwi si Marcelo mula sa bukid. Pagod ang kanyang mga hakbang at mabigat ang kanyang dibdib dahil muli na namang kaunti ang kanyang ani. Pagdating niya sa may bakod ng kanilang bakuran, napahinto siya. May kakaibang liwanag sa ilalim ng matandang puno ng bayabas. Noong unay inakala niyang alitap-tap lamang. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang dalawa ang pinagmumulan ng mahinang ningning at tila gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nakita. Dalawang maliliit na nilalang ang nakaupo sa ugat ng puno. Mga duwende. Halos kasing laki lamang sila ng isang bote ng suka. Pareho silang may bilugang mukha, maiitim na mata, at suot ang mumunting kasuotan na tila yari sa dahon at hibla ng damo. Ang isa ay may pulang tali sa baywang at ang isa naman may berdeng panyo sa ulo. Napasinghap si Marcelo. Ngunit sa halip na matakot, kakaibang awa ang umusbong sa kanyang dibdib. Mukhang pagod ang dalawa. At gutom. Aling Pina. Mahina niyang tawag nang makapasok siya sa kubo. Hawak ang lumang bayong. May bisita tayo. Lumabas ang kanyang asawa mula sa kusina. May hawak pang sandok. Bisita? Sa ganitong oras? Ngunit nang makita ni Aling Pina ang dalawang duwende na maingat na nakaupo sa may pintuan, natigilan siya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod. Kaawa-awa naman kayo. Malambing niyang wika. Nagkatinginan ng kambal na duwende. Pagkatapos, sabay silang yumuko. Ako si Dindin, wika ng may pulang tali. At ako naman si Dondon, sabi ng may berdeng panyo. Mahinahon ang kanilang tinig, parang hangin na dumaraan sa dahon. Wala na po kaming matutuluyan, dugtong ni Dindin. Nasira ang aming lungga sa ilalim ng lumang punso sa kabilang burol. Hinabol din kami ng ilang bata sa baryo. Mahina namang sabi ni Dondon. Pinagtatawanan kami, binabato. Nanlambot ang puso ni Aling Pina. Hindi na siya nagdalawang isip. Dito na kayo tumuloy, agad niyang sabi. Maliit man ang bahay namin, may puwang pa para sa mabubuting bisita. Napatingin si Marcelo sa kanyang asawa at bahagya siyang ngumiti. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tila nagkaroon ng bagong buhay ang maliit na kubo. Pinaghainan ni Aling Pina ang kambal ng kaunting kanin at sabaw. Maingat namang kumain sina Dindin at Dondon, magalang, tahimik at puno ng pasasalamat. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang balita sa baryo. May duwending nakitira kina Marcelo at Aling Pina. At hindi lahat ay natuwa. Kinabukasan, habang si Marcelo ay nasa bukid at si Aling Pina ay nag-iigib sa poso, may ilang kapitbahay ang nagtipon malapit sa kanilang bakuran. Hindi maganda yan, bulong ng isang matandang babae. Mga engkanto yan, magdadala lang ng malas. Baka kulamin pa ang baryo, sabi ng isa. Paigalin na nila habang maaga. Mula sa bintana ng kubo, tahimik na nakasilip sina Dindin at Dondon. Narinig nila ang lahat. Unti-unting nawala ang ningning sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabila ng mga bulong ng baryo, ng gabing iyon, muling naghain si Aling Pina ng hapunan para sa kanilang mumunting bisita.
At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kakaibang biyayang nagsimulang gumalaw sa tahimik na baryo ng Malinaw. Kinabukasan, maagang nagising ang baryo ng Malinaw sa malamig na simoy ng umaga. Ang hamog ay nakasabit pa sa mga dahon ng palay at ang manipis na usok mula sa mga kalan ay dahan-dahang umaakyat sa kalangitan. Ngunit sa likod ng payapang tanawin, may namumuong pag-aalinlangan sa puso ng ilang taga-baryo. Sa kubo ni Mang Selo at Aling Pina, tahimik na abala ang mag-asawa. Nagluluto si Aling Pina ng lugaw habang si Mang Selo ay naghahanda ng mga gamit para sa bukid. Sa isang sulok naman, maingat na nagwawalis sina Dindin at Dondon gamit ang maliliit na walis na sila mismo ang gumawa mula sa tuyong damo. "Hayaan niyo na kami, Inay Pina," magalang na wika ni Dindin. "Kami na po ang gagawa nito." Ngumiti si Aling Pina, bagaman may bahid ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Hindi naman kayo kailangang magtrabaho, mga anak." Ngunit umiling si Dondon. "Nais lang po naming makabawi sa kabutihan ninyo." Sandaling natahimik ang matanda. Hindi niya namalayang may init na sumiksik sa kanyang dibdib sa salitang mga anak. Matagal na niyang hindi naririnig ang ganoong tawag na para bang siya ay isang tunay na ina. Sa labas ng kubo may ilang matang nakamasid. Nakatayo sa may bakod sina Aling Narsing at Mang Cardo, kapwa kilalang mapamintas sa baryo. "Tingnan mo nga," bulong ni Aling Narsing. "Pinagagawa pa ng gawaing bahay ang mga kung ano mang yan." Umismid si Mang Cardo. "Hindi magtatagal, may masamang mangyayari sa bahay na yan. Tandaan mo." Hindi nila alam, naririnig ni Dondon ang kanilang usapan. Huminto siya sa pagwawalis. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo. Napansin niyo ni Dindin. "Ayos ka lang?" Mahina lamang ang isinagot ni Dondon. "Sanay na ako." Ngunit ang totoo, bawat salitang naririnig niya mula sa mga tao ay parang maliliit na tinik na unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw. Sa kabila ng mga bulong, nanatiling mabait ang mag-asawa sa kambal. Unti-unti ring napansin ni Mang Selo ang kakaibang pagbabago sa kanilang bakuran. Ang matagal ng tuyong kamatis ay muling namulaklak. Ang kalamansi na halos hindi mamunga ay nagkaroon ng sari-saring bunga. At ang maliit nilang taniman ng sili ay biglang sumigla. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Selo sa gilid ng bukid, napakamot siya sa ulo. "Pina," tawag niya nang makauwi. "Napapansin mo ba? Parang gumaganda ang tanim natin?" Saglit na natigilan si Aling Pina. Napatingin siya kina Dindin at Dondon na noon ay abala sa pag-aayos ng mga tuyong kahoy. Hindi siya nagsalita. Ngunit may kutob na siyang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, lalong umiinit ang usapan. Nagtipon-tipon ang ilang residente sa ilalim ng punong mangga malapit sa kapilya. "Hindi normal yan," maring sabi ni Mang Cardo. "Simula nang patirahin nila ang mga duwende, biglang sumigla ang taniman nila." "Baka may salamangka," bulong ng isa. "Mas mabuti nang paalisin ang mga yan bago pa mahuli ang lahat," dugtong ng isa pa. Nagkatinginan ang mga naroon. At sa gabing iyon, isang lihim na pasya ang nabuo sa puso ng ilan. Habang sa maliit na kubo sa gilid ng palayan, payapang natutulog sina Dindin at Dondon. Walang kamalay-malay na may unos ng papalapit sa kanilang munting kanlungan. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang takbo ng buhay sa kubo ni Mang Selo at Aling Pina. Ngunit ang katahimikang iyon ay parang manipis na yelo, madaling mabasag sa isang maling hakbang. Maagang nagising si Aling Pina isang umaga upang mag-igib ng tubig. Habang binubuhat niya ang 2 timba pauwi, napansin niyang may ilang babaeng nakatayo malapit sa kanilang bakod. Tahimik silang nag-uusap, ngunit halatang tungkol sa kanyang bahay ang paksa. Paglapit niya, biglang tumahimik ang mga ito. "Magandang umaga," bati niya,
pilit na magaan ang tinig. Ngunit hindi siya sinuklian ng ngiti. Si Aling Narsing ang unang nagsalita. "Pina, balita namin. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin ang mga bisita ninyo." Alam ni Aling Pina ang ibig sabihin. Mahinahon siyang tumango. "Oo, wala naman silang ginagawang masama." Umismid ang isa sa mga babae. Sa ngayon, may bahagyang kirot na dumaan sa dibdib ni Aling Pina, ngunit pinili niyang huwag pumatol. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad papasok sa kanilang bakuran. Sa loob ng kubo, nadatnan niyang gising na sina Dindin at Dondon. Maingat nilang inaayos ang mga gamit at walis sa sahig. Napansin agad ni Dindin ang lungkot sa mukha ni Aling Pina. "Inay Pina, may problema po ba?" Maingat niyang tanong. Sandaling nag-atubili ang matanda, ngunit umiling din siya. "Wala iyon. Huwag niyo nang alalahanin." Ngunit hindi kumbinsido ang kambal. Nang umalis si Mang Selo patungong bukid makalipas ang ilang sandali, tahimik na nag-usap sina Dindin at Dondon sa sulok. "Dumadami na ang galit nila," mahina ni Dondon. Tumango si Dindin. "Nararamdaman ko rin." Saglit silang natahimik. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Dindin. "Kailangan nating mag-ingat. Ayokong mapahamak sina Inay at Itay Selo dahil sa atin." Ngunit bago pa sila makapag-isip ng gagawin, dumating ang unang pagsubok. Bandang tanghali, habang nagluluto si Aling Pina at wala pa si Mang Selo, may malalakas na yabag na papalapit sa kanilang bakuran. Kasunod nito ay ang matigas na boses ni Mang Cardo. "Pina, lumabas ka!" Napatigil si Aling Pina. Mula sa bintana, sumilip sina Dindin at Dondon. Kitang-kita nila ang grupo ng 5 lalaki sa labas ng bakod. Mahigpit ang hawak ng ilan sa kanilang mga kahoy na pamalo. Dahan-dahang lumabas si Aling Pina ng kubo. "Ano po ang kailangan ninyo?" Mahinahon niyang tanong. Diretsong tumitig si Mang Cardo sa kanya. "Narito kami para kausapin kayo ng maayos." Ngunit ang tono niya ay malayo sa pagiging maayos. "Hindi kami panatag na may mga engkanto na nakatira dito sa baryo," dugtong niya. "Mas mabuti pang paalisin niyo na sila." Mahigpit na napahawak si Aling Pina sa laylayan ng kanyang damit. "Wala silang ginagawang masama," mariin niyang sagot. "Mga bata lamang sila." "Hindi natin alam yan," singit ng isa. "Baka mamaya kung ano na ang mangyari." Sa loob ng kubo, nanginginig ang maliliit na kamay ni Dondon. Ngunit si Dindin ay tahimik lamang, nakamasid, nag-iisip. Sa labas, lalong tumigas ang mukha ni Mang Cardo. "Ito na ang huling sabi namin," babala niya. "Kung hindi niyo sila paaalisin, kami ang kikilos." Pagkatapos noon ay sabay-sabay na tumalikod ang grupo at naglakad palayo. Naiwang mag-isa si Aling Pina sa gitna ng bakuran. Mabigat ang kanyang paghinga. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ang kambal na duwende, naramdaman niyang maaaring hindi sapat ang kabutihan upang labanan ang galit ng tao. Sa loob ng kubo, tahimik na nagkatinginan sina Dindin at Dondon. Sa kanilang mga mata, unti-unting nagliliyab ang isang pasyang hindi pa nila ipinapahayag. Mabigat ang katahimikan sa kubo ng gabing iyon. Habang si Mang Selo ay tahimik na kumakain at si Aling Pina ay abala sa pag-aayos ng hapag, kapansin-pansin ang lungkot na bumabalot sa kanilang tahanan. Hindi man tahasang nagsasalita ang mag-asawa, dama nila ang bantang unti-unting lumalapit. Sa isang sulok, magkatabing nakaupo sina Dindin at Dondon. Tahimik, mapagmasid, at nag-iisip. Makalipas ang hapunan, maagang nahiga sina Mang Selo at Aling Pina. Pagod ang dalawa sa maghapong gawain at sa bigat ng alalahanin. Nang tuluyan ng lumalim ang gabi at marinig na ang banayad na paghinga ng mag-asawa, marahang tumayo ang kambal. Nagkatinginan sila. "Panahon na," mahina ni Dindin. Tumango si Dondon.
Maingat silang lumabas ng kubo at tumungo sa bakuran. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at marahang pag-ugoy ng kawayan ang maririnig. Huminto sila sa gitna ng munting taniman ni Mang Selo. Dahan-dahang ipinatong ni Dindin ang kanyang maliit na palad sa lupa. Sumunod si Dondon. Pumikit ang dalawa. Sa loob ng ilang sandali, tila huminga ang lupa. Ang mga dahon ng kamatis ay marahang gumalaw kahit walang hangin. Ang mga tangkay ng sili ay tila napuno ng panibagong sigla. At ang lupang matagal ng tigang ay unti-unting naging mamasa-masa. Hindi ito marahas. Hindi ito lantad. Isa lamang itong banayad na biyayang ibinubuhos ng pasasalamat. Nang matapos, sabay na napabuntong hininga ang kambal. Hanggang dito lang muna ang kaya natin, mahina ni Dondon. Hindi dapat nila mahalata, dugtong ni Dindin. Ngunit hindi nila alam. May isang pares ng mata ang nakamasid mula sa dilim. Sa likod ng punong mangga sa labas ng bakuran, tahimik na nakatayo si Aling Narsing. Hindi siya makatulog kaya napadaan siya roon at nasaksihan niya ang kakaibang nangyari. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya sa sarili. Mabilis siyang umurong, dala ang balitang alam niyang magpapaliyab sa baryo. Kinabukasan, maagang kumalat ang usapan. May ginagawa raw na kababalaghan sa bakuran ni Mang Selo. May nakita raw sa gabi. Hindi na talaga normal yan. Habang sa kubo, walang kamalay-malay si Mang Selo at Aling Pina sa lumalalang bulong ng baryo. Ngunit napansin ni Mang Selo ang isang bagay nang magtungo siya sa taniman. Napahinto siya. Napakamot sa ulo. "Pina!" malakas niyang tawag. Nagmadaling lumabas si Aling Pina. "Bakit?" Namangha ang matanda habang nakaturo sa kanilang tanim. Mas luntian ang mga dahon. Mas makapal ang bunga. At ang lupang dati bitak-bitak ay tila bagong dilig. "Parang himala," mahina niyang sabi. Napatingin si Aling Pina kina Dindin at Dondon na noon ay tahimik lamang sa may pintuan. Hindi pa rin siya nagsasalita. Ngunit sa kanyang puso, unti-unting luminaw ang hinala. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, nagtitipon na naman ang mga mapamintas. Mas matindi na ang kanilang usapan. Mas mabigat ang kanilang hinala. At sa pagkakataong ito, may isa nang nakakita. Sa kubo, tahimik na nagkatinginan ng kambal na duwende. Pareho nilang naramdaman. Hindi pa tapos ang pagsubok. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Hindi na maikakaila ang pagbabago sa bakuran ni Mang Selo. Sa loob lamang ng ilang araw, ang dati payat at halos tuyong taniman ay naging luntian at hitik sa bunga. Ang kamatis ay namumula sa kasibulan. Ang sili ay nagsisiksikan sa mga tangkay. At ang kalamansi ay halos mapabigat ang mga sanga. Naging usap-usapan ito sa buong baryo ng Malinaw. Ngunit sa halip na tuwa, inggit ang unang sumibol sa puso ng marami. Isang umaga sa talipapa, habang naglalatag ng gulay si Aling Pina, napansin niyang maraming matang nakatitig sa kanya. May ilan na tila napapabulong habang palihim na sumisilip sa kanyang paninda. Lumapit si Aling Narsing, may pilit na ngiti sa labi. "Ang ganda na raw ng taniman ninyo, Pina," sabi niya. Ngunit may bahid ng panunuri ang boses. Mahinahon lamang ang sagot ni Aling Pina. "Nagkataon lang siguro, Narsing." Umangat ang kilay ng matanda. "Talaga lang?" Hindi na sumagot si Aling Pina. Sanay na siyang umiwas sa mga usapang walang mabuting patutunguhan. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may namumuong plano ang ilan sa baryo. Kinagabihan, nagtipon si Mang Cardo at ang ilang kalalakihan sa ilalim ng lumang punong mangga. Mahina ang kanilang mga boses, ngunit mabigat ang kanilang mga balak. "Hindi na ito basta tsamba," maring sabi ni Mang Cardo. "May ginagawa ang mga duwendeng yan. Kung totoo man,
sagot ng isa. Baka pwede nating pakinabangan. Napangisi ang ilan. Bakit hindi natin subukang hulihin ang mga iyon? Mungkahi ng isa pa. Tiyak, may lihim na dala ang mga yan. Tahimik na nag-isip si Mang Cardo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Bantayan natin ang bahay nila. Kapag may pagkakataon, doon tayo kikilos. Samantala, sa kubo ni na Mang Selo, payapa ang gabi. Ngunit hindi panatag ang loob ng kambal. Nakaupo sina Dindin at Dondon sa may bintana, nakatanaw sa madilim na bakuran. Mas lumalakas ang masamang pakiramdam ko. Mahina ni Dondon. Tumango si Dindin. May mga matang nakamasid sa atin. Saglit sila natahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Dondon, halos pabulong. Kung mapahamak si Nainay at Itay dahil sa atin, hindi niya natapos ang pangungusap. Mahigpit na napakuyom ang maliit na kamao ni Dindin. Hinding-hindi natin hahayaang mangyari iyon. Sa kabilang silid, mahimbing na natutulog sina Mang Selo at Aling Pina. Walang kamalay-malay na sa labas ng kanilang munting bakuran, may mga aninong unti-unting lumalapit. Sa dilim ng gabi, sa likod ng mga puno ng saging, may ilang lalaking tahimik na nagmamasid sa kubo. Kasama nila si Mang Cardo. At sa kanyang mga mata, malinaw ang isang bagay. Hindi na ito simpleng pagdududa. Isa na itong paghahangad. Isang inggit na handang manakit. Sa loob ng kubo, biglang napaangat ang ulo ni Dindin. May naramdaman siya. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa unang pagkakataon mula nang sila'y dumating sa baryo, nagbabadya na ang tunay na panganib. Mabigat ang gabi sa baryo ng Malinaw. Ang hangin ay halos hindi gumagalaw at ang katahimikan ay tila may itinatagong lihim. Sa loob ng kubo ni na Mang Selo, mahimbing ang tulog ng mag-asawa, pagod sa maghapong trabaho at walang kamalay-malay sa panganib na unti-unting sumisiksik sa dilim. Ngunit gising ang kambal. Tahimik na nakatayo sina Dindin at Dondon sa may bintana, ang kanilang maliliit na mata ay matamang nakatanaw sa bakuran. Dumating na sila. Pabulong ni Dindin. Bahagyang nanginig ang balikat ni Dondon. Ilan sila? 5 anino. Sa likod ng saging. Hindi na sila nag-usap pa. Dahan-dahang lumapit si Dindin sa pintuan at marahang sumilip sa siwang. Sa dilim, bahagyang gumalaw ang mga aninong kanina pa nila nararamdaman. Sa likod ng punong saging, tahimik na nagkukubli si na Mang Cardo at ang kanyang mga kasamahan. Sigurado ka bang dito sila lalabas? Bulong ng isa. Matiyaga lang, sagot ni Mang Cardo. May gagawin at gagawin ng mga yan sa gabi. Hintayin natin. Sa loob ng kubo, nagkatinginan ng kambal. May mabigat na pasyang nabuo sa pagitan nila. Huwag nating gisingin sina Inay at Itay. Mahina ni Dondon. Tumango si Dindin. Tayo na ang bahala. Marahan silang lumabas ng kubo sa pamamagitan ng maliit na siwang sa ilalim ng dingding, daan na tanging sila lamang ang kasya. Paglapag nila sa damuhan, saglit silang tumigil. Tahimik ang kanilang mga hakbang. Hindi sila dumiretso sa mga nagmamasid. Sa halip, lumapit sila sa pinakagitna ng taniman ni na Mang Selo. Magkatabi silang lumuhod. Pumikit. Sa unang sandali, walang nangyari. Ngunit unti-unti, ang lupa ay bahagyang umuga. Parang marahang paghinga ng kalikasan. Ang mga dahon ng kamatis ay nagumpisang kumaluskos kahit walang hangin. Ang mga tangkay ng sili ay tila bahagyang gumalaw. At ang damuhan sa paligid ng bakuran ay marahang yumukod na parabang may hindi nakikitang puwersang dumadaloy. Sa likod ng mga puno, napansin ito ng mga nagmamasid. Hoy, nakita mo yon? Pabulong ng isa. Nanikip ang panga ni Mang Cardo. May ginagawa nga sila, mariin niyang sabi. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang humangin. Hindi malakas.
ngunit sapat upang magkalat ang tuyong dahon at alikabok sa kanilang kinatatayuan. Napapikit ang ilan. Napaurong ang isa. Parang, ayoko nito, kabadong sabi ng kasama. Sa gitna ng bakuran, dahan-dahang iminulat ng kambal ang kanilang mga mata. Tapos na ang kanilang ginawa, ngunit alam nilang hindi nito tuluyang mapipigilan ng mga tao. Tahimik silang nagbalik sa kubo, muling pumasok sa siwang at umupo sa kanilang sulok. Wari walang nangyari. Sa labas, nagkatinginan ang mga lalaki. Hindi sila nakalapit. Ngunit sapat na ang kanilang nakita upang lalong tumibay ang hinala. Mariing napabuntong hininga si Mang Cardo. Hindi ito titigil dito, mababa niyang sabi. Babalik tayo. Isa-isang naglaho ang kanilang mga anino sa dilim. Ngunit sa loob ng kubo, gising pa rin sina Dindin at Dondon. Tahimik, mapagmasid at handa. Sapagkat ramdam nilang ang gabing ito ay babala lamang. Ang mas mabigat na unos ay paparating pa lamang. Hindi naging payapa ang sumunod na mga araw sa baryo ng Malinaw. Bagamat tila normal ang takbo ng buhay sa kubo ni Mang Selo at Aling Pina, may ani sa bakuran, may simpleng hapag sa gabi, at may munting tawanan mula sa kambal. Sa ibang bahagi ng baryo ay unti-unting umiinit ang damdamin ng mga tao. Lalong-lalo na si Mang Cardo. Isang dapit hapon, muling nagtipon ang ilang kalalakihan sa ilalim ng matandang punong mangga malapit sa kapilya. Ang punong iyon ang madalas pagdausan ng mga lihim na usapan sa baryo, at sa gabing iyon, mabigat ang hangin sa kanilang paligid. Hindi na pwedeng pabayaan to, maring sabi ni Mang Cardo habang nakapamaywang. Kitang-kita ko ang ginawa ng mga duwending yon. Sigurado ka bang hindi lang guni-guni? Tanong ng isa, bagaman halatang kinakabahan. Sumimangot si Mang Cardo. Ako pa ba ang magkakamali? Tahimik ang grupo. May ilan na nag-aatubili, ngunit may ilan ding unti-unting nadadala ng takot at inggit. Kung totoo man, sabi ng isang matangkad na lalaki, lalo lang magiging malakas ang mga yan kung pababayaan. Hindi lang yan, dugtong ni Mang Cardo. Napapansin niyo ba? Habang sila'y nandito, lalong gumaganda ang ani ni Selo. Nagkatinginan ng ilan. Ang takot ay dahan-dahang nahaluan ng inggit. At iyon ang mas mapanganib. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Mang Cardo sa mas mababang tinig. Ganito ang gagawin natin. Lumapit ang mga lalaki, nakinig. Sa kanilang mga mukha, unti-unting nabuo ang isang pasyang hindi maganda ang kahihinatnan. Samantala, sa kubo sa gilid ng palayan, tahimik na nag-aayos ng mga kahoy si Mang Selo habang si Aling Pina ay naghahanda ng hapunan. Napansin ni Mang Selo ang kakaibang katahimikan ng kambal. Nandyan lang ba kayo mga iho? Malumanay niyang tawag. Mula sa sulok, lumabas sina Dindin at Dondon. Narito po, Itay Selo. Magalang na sagot ni Dindin. Ngunit napansin ni Aling Pina ang lungkot sa kanilang mga mata. Lumapit siya at marahang lumuhod sa kanilang harap. May bumabagabag ba sa inyo? Tanong niya. Nagkatinginan ng kambal. Sandaling nag-alinlangan. Pagkatapos ay mahina si Dondon ang nagsalita. Mas dumadami na po ang galit sa baryo. Natahimik ang mag-asawa. Hindi na nila kailangang itanong kung bakit. Mabigat ang buntong hininga ni Mang Selo. Kung kami lang ang masusunod, hindi namin kayo paaalisin. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng kambal. Nagpatuloy ang matanda. Pero ayokong may mangyaring masama sa inyo o sa amin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dindin at Dondon ang tunay na bigat ng sitwasyon. Hindi lang sila ang nanganganib, pati ang nag-ampon sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Dindin at marahang hinawakan ang magaspang na kamay ni Mang Selo. Hinding-hindi po namin kayo pababayaan. Tahimik ang kanyang tinig, ngunit may matibay na pangako roon.
Sa labas ng kubo, unti-unting dumilim ang kalangitan. At sa ilalim ng matandang punong mangga, tuluyan nang nabuo ang pasya ng mga taong pinangungunahan ni Mang Cardo. Sa gabing iyon, may nakatakdang mangyari. Tumating ang gabi sa baryo ng malinaw na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap at ang hangin ay halos hindi gumagalaw, parang ang buong paligid ay naghihintay sa isang bagay na hindi pa dumarating. Sa kubo ni na Mang Selo at Aling Pina, maaga silang natulog, pagod sa maghapong gawain. Ngunit bago pa man sila tuluyang mahimbing, napansin ni Aling Pina ang kakaibang kilos ng kambal. Tahimik sina Dindin at Dondon. Masyadong tahimik. "Mga anak," malumanay niyang tawag, "matulog na kayo." Sabay na tumango ang dalawa. "Opo, Inay Pina," magalang nilang tugon. Ngunit nang tuluyan ng mapayapa ang paghinga ng mag-asawa, dahan-dahang nagmulat ng mga mata ang kambal. Nagkatinginan sila. Nararamdaman na nila. Papunta na. Sa malayong bahagi ng bakuran, may mga yabag na pilit itinatago sa damuhan. Mula sa likod ng punong saging, unti-unting lumitaw ang mga anino. Si Mang Cardo at ang apat niyang kasama. "Dahan-dahan lang," pabulong niya. "Huwag ninyong gisingin ang mag-asawa. May dala ang ilan na sako. May hawak namang lubid ang iba." Sa loob ng kubo, mahigpit na napakuyom ang maliit na kamao ni Dondon. "Nandito na sila," halos hindi marinig na sabi niya. Tumango si Dindin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kapanatagan sa kanyang mga mata. Panahon na para ipagtanggol sila. Maingat silang gumapang palabas sa siwang ng kubo. Muli, tahimik na parang hangin sa damuhan. Sa labas, hindi pa napapansin ng mga lalaki ang kanilang paglabas. Patuloy sa paglapit ang grupo sa pintuan ng kubo. Pag nakuha natin ang mga yan, bulong ng isa, malalaman natin ang lihim nila. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang may marahang pagugong sa lupa. Napahinto ang grupo. "Ano yon?" kabadong tanong ng isa. Sa gitna ng bakuran, magkatabing nakatayo sina Dindin at Dondon. Tahimik. Maliit. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang bigat sa kanilang presensya. Dahan-dahang ipinatong ng kambal ang kanilang mga palad sa lupa. Sa unang sandali, walang nangyari. Pagkatapos, marahang gumalaw ang damuhan. Ang mga tuyong dahon ay umikot sa paligid na tila hinihipan ng hangin kahit walang bugso. Ang lupa sa ilalim ng paa ng mga lalaki ay bahagyang lumambot. Napaurong ang isa. "Hoy, parang may mali." Nanlaki ang mga mata ni Mang Cardo. Ngayon lamang niya lubos na naramdaman. Hindi basta-basta ang kambal. Sa gitna ng bakuran, unti-unting nagmulat ng mga mata sina Dindin at Dondon. Tahimik ang kanilang tinig, ngunit malinaw ang babala. "Umalis na kayo." Hindi ito sigaw. Hindi ito pananakot. Isang payapang utos lamang, ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Saglit na natigilan ng mga lalaki. Ngunit ang puso ni Mang Cardo ay matigas. Mariin siyang napangiwi. "At kung hindi kami umalis?" Sa sandali yon, bahagyang dumilim ang paligid. At sa unang pagkakataon, handa nang ipakita ng kambal ang kapangyarihang matagal nilang itinago. Nanatiling nakatayo sina Mang Cardo at ang kanyang mga kasama sa gitna ng bakuran. Bagamat may bahagyang pag-aatubili na sa kanilang mga mukha, nanaig pa rin ang tigas ng kanilang loob. Para kay Mang Cardo, huli na ang lahat para umatras. Sa harap nila, maliit ngunit matatag na nakatayo sina Dindin at Dondon. Tahimik ang gabi. Ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. "At kung hindi kami umalis?" Ulit ni Mang Cardo, mas matigas ang boses. Hindi sumagot agad ang kambal. Sa halip,
sabay nilang ibinaba ang kanilang mga palad sa lupa. Sa una, tila walang nangyari. Ngunit ilang sandali pa, marahang gumalaw ang lupa sa ilalim ng paa ng mga lalaki. Hindi ito lindol. Hindi rin ito marahas. Isa lamang itong mabigat na pag-alon ng lupa, parang marahang paghinga ng kalikasan na nagpapaalala na may mas malakas na puwersang nakamasid. Napaurong ang isa sa mga kasama. Pare, hindi na to maganda. Ngunit hindi pa rin natinag si Mang Cardo. Salamang ka lang yan, marin niyang sabi, bagaman may bahid na ng kaba ang kanyang tinig. Sa gitna ng bakuran, unti-unting nagliwanag ang paligid ni Dindin at Dondon, hindi nakakasilaw kundi parang banayad na ningning na sumasabay sa kanilang paghinga. Nagsalita si Dindin, payapa ngunit buo ang diin. Hindi namin kayo gustong saktan. Sumunod si Dondon. Pero hindi namin hahayaang mapahamak sina Inay at Itay. Sa loob ng kubo, bahagyang napakislot si Aling Pina sa kanyang pagkakatulog, tila may nararamdamang kakaiba, ngunit hindi pa siya tuluyang nagigising. Sa labas, lalong bumigat ang hangin. Unti-unting lumambot ang lupang kinatatayuan ng mga lalaki na para bang hinihigop ang kanilang lakas ng loob. Napalingon ang isa sa mga kasama ni Mang Cardo. Umalis na tayo. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang marahang kumpas ng kamay ni Dindin, ang mga tuyong dahon sa paligid ay biglang umikot. Hindi marahas, ngunit sapat upang malito at mataranta ang mga lalaki. Napaatras ang dalawa. Nabitawan ng isa ang hawak na sako. Sa unang pagkakataon, nakita sa mukha ni Mang Cardo ang tunay na takot. Hindi siya nasaktan. Hindi siya tinamaan. Ngunit ramdam niya. Kayang-kaya siyang saktan ng mga nilalang sa harap niya kung gugustuhin nila. Unti-unting ibinaba ni Dindin ang kanyang kamay. Humupa ang paggalaw ng paligid. Tahimik na nagsalita si Dondon. Umalis na kayo. Huwag na kayong bumalik na may masamang balak. Mahabang sandali ang lumipas. Pagkatapos, dahan-dahang umurong si Mang Cardo. Isa-isa siyang sinundan ng kanyang mga kasama. Wala nang nagsalita. Wala nang nagbanta. Tanging mabibigat na hakbang palayo ang naiwan sa gabi. Nang tuluyan na silang mawala sa dilim, saka lamang napabuntong hininga ang kambal. Bahagyang nanghina ang kanilang maliliit na balikat. Napigilan natin sila. Sa ngayon, mahina ni Dindin. Ngunit hindi sumagot si Dondon. Sa kanyang mga mata, may nananatiling pag-aalala. Sapagkat pareho nilang alam, ang mga pusong puno ng inggit ay bihirang tumigil sa unang kabiguan. At sa loob ng kubo, nagsimula nang magmulat ng mata si Aling Pina. Mabagal na nagmulat ng mata si Aling Pina. May kakaibang kabigatan sa kanyang dibdib na para bang may hindi pangkaraniwang nangyari habang siya'y natutulog. Tahimik ang gabi, ngunit ang katahimikang iyon ay tila may iniwang bakas sa hangin. Dahan-dahan siyang bumangon sa banig. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kubo. Napakunot ang kanyang noo. Bakit? Mahina niyang bulong. Maingat siyang tumayo at lumapit sa pintuan. Pagbukas niya nito, sinalubong siya ng malamig na simoy ng gabi at ang tahimik na bakuran. At doon niya nakita, sa gitna ng damuhan, magkatabing nakaupo sina Dindin at Dondon. Mukhang pagod, tahimik, at tila may pinagdaanang mabigat. Ano ang ginagawa ninyo riyan, mga anak? Malumanay ngunit may pag-aalalang tanong ni Aling Pina. Sabay na napalingon ang kambal. Nanlaki ang kanilang mga mata. Inay Pina. Mahina ni Dondon. Lumapit ang matanda at marahang lumuhod sa harap nila. Ngayong malapitan na niya silang nakikita, hindi niya maiwasang mapansin ang bahagyang panghihina ng kanilang mga balikat. At ang bahagyang bakas ng pagod sa kanilang mga mata. Hindi siya mangmang. Hindi rin siya bulag. May nangyari.
May dumating dito, hindi ba? Marahan niyang tanong. Nagkatinginan ng kambal. Sandaling nag-atubili. Ngunit sa huli, dahan-dahang tumango si Dindin. May mga taong nagtangkang lumapit sa kubo. Maingat niyang sabi. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Aling Pina. Anong ginawa nila sa inyo? Agad niyang tanong, puno ng pag-aalala. Mabilis na umiling si Dondon. Wala po. Hindi kami pumayag na may mangyaring masama. Saglit na natahimik ang matanda. Unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Ang mga bulong sa baryo, ang mga matang mapanuri, at ang kakaibang sigla ng kanilang bakuran nitong mga nakaraang araw. Marahang umangat ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, buong lambing niyang hinaplos ang ulo ng kambal. Mga anak, mahina niyang sabi. Bahagyang nangilid ang kanyang mga mata. Hindi ninyo kailangang akuin ang lahat para sa amin. Natahimik sina Dindin at Dondon. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na dumaloy sa kanilang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na nilang hindi nararanasan. Pag-aaruga. Pagtanggap. Dahan-dahang nagsalita si Dindin. Tinulungan ninyo kami noong wala kaming malapitan. Sumunod si Dondon. Kaya gagawin namin ang lahat para maprotektahan kayo. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang tatlo. Sa loob ng kubo, bahagyang napakislot si Mang Selo sa kanyang pagkakatulog, tila may nararamdamang pagbabago sa hangin. Sa labas, unti-unting nagliwanag ang buwan mula sa likod ng ulap. Ngunit sa kabila ng payapang sandaling iyon, alam ng lahat. Hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Sapagkat sa kabilang dulo ng baryo, gising pa rin si Mang Cardo. At sa kanyang dibdib, ang dating takot ay unti-unti nang napapalitan ng mas mapanganib na damdamin. Paghihiganti. At sa pagbukas ng mga mata ni Aling Pina sa katotohanan, nagsisimula pa lamang ang mas mabigat na yugto ng kanilang kwento. Sumikat ang araw sa baryo ng malinaw na tila payapa ang lahat. Ang hamog ay kumapit sa mga dahon, ang mga manok ay nagsimulang maghanap ng makakain, at ang usok mula sa mga kalan ay muling umakyat sa langit. Para sa ibang taga-baryo, karaniwang umaga lamang iyon. Ngunit hindi para kina Mang Selo, Aling Pina at sa kambal na sina Dindin at Dondon. Maagang nagising si Mang Selo at agad nagtungo sa bakuran. Gaya ng nakagawian, sinuri niya ang kanilang taniman. Napahinto siya. Mas lalo pang sumigla ang mga halaman. Ang mga bunga ay tila mas mabigat kaysa dati, at ang lupa ay mamasa-masa kahit hindi naman umulan kagabi. Napakamot siya sa ulo. Mahina niyang tawag nang makapasok siya sa kubo. Talagang may kakaiba na sa bakuran natin. Tahimik lamang si Aling Pina habang naghahain ng simpleng almusal. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya itinanggi ang kutob sa kanyang puso. Napatingin siya sa kambal. Nakaharap sina Dindin at Dondon sa mangkok ng lugaw, tahimik na kumakain. Mga anak, marahan niyang sabi. Sabay na napatingin ang dalawa. Salamat, dugtong niya. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi na rin siya nag-usisa. Ngunit sapat na ang kanyang mga mata upang iparating na nauunawaan na niya ang lahat. Saglit na napatigil ang kambal. At sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa baryo, bahagyang ngumiti si Dondon. Mahina ngunit totoo. Subalit sa kabilang bahagi ng baryo, kabaligtaran ang namumuong damdamin. Sa loob ng bahay ni Mang Cardo, mabigat ang kanyang muka habang nakaupo sa bangkito. Nakatunganga siya sa mesa ngunit ang kanyang isip ay abala. Hindi niya matanggap ang nangyari noong gabi. Ang pag-urong, ang pagkatakot, at higit sa lahat, ang pagkatalo ng kanyang yabang. Mariin niyang naipitik ang kanyang daliri sa mesa. Hindi ito matatapos dito, mababa niyang sabi. Sa harap niya ay nakaupo ang dalawa niyang kasamahan.
Parehong tahimik. Anong balak mo? Maingat na tanong ng isa. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Mang Cardo. Sa kanyang mga mata, wala na ang simpleng pagdududa. May mas madilim ng balak na namumuo. Kung hindi natin kaya ang mga yon, marahan niyang sabi, may kilala akong makakatulong. Nanlamig ang hangin sa silid. May matandang albularyo sa kabilang baryo. Dugtong niya. Hindi siya basta-basta. Marunong siyang sumupil ng mga nilalang na ganyan. Nagkatinginan ang kanyang mga kasama. Sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanilang muka. Sigurado ka bang tama yan, Cardo? Tanong ng isa. Ngunit hindi na umatras si Mang Cardo. Huli na para umatras. Sa kubo ni Mang Selo, payapang nag-aayos ng mga gamit si Aling Pina habang sina Dindin at Dondon ay abala sa pagwawalis ng bakuran. Ngunit biglang napahinto si Dindin. Dahan-dahan siyang napalingon sa malayong burol. Nanikip ang kanyang maliit na noo. Ano yon? Agad na tanong ni Dondon. Mahina ang sagot ni Dindin. May paparating. Humigpit ang katahimikan sa kanilang paligid. Sapagkat sa pagkakataong ito, hindi na lamang galit ng baryo ang kanilang kakaharapin, kundi isang taong may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga tulad nila. Mainit ang sikat ng araw na iyon, ngunit may kakaibang lamig na gumagapang sa hangin ng baryo ng malinaw. Sa kubo ni Mang Selo, napansin agad ni Aling Pina ang pananahimik ng kambal. Hindi tulad ng mga nakaraang araw, tila mas maingat ang kilos ni Dindin at Dondon, mas mapagmasid, mas balisa. Habang naglalatag siya ng mga pinatuyong dahon sa likod bahay, marahan siyang lumapit sa dalawa. Mga anak, malumanay niyang tawag. May bumabagabag sa inyo, hindi ba? Nagkatinginan ang kambal. Sandaling nag-atubili. Ngunit sa huli, dahan-dahang nagsalita si Dindin. May taong paparating sa baryo. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Aling Pina. Sino? Mahina ang sagot ni Dondon. Isang albularyo? Pero hindi tulad ng karaniwan. Napahigpit ang hawak ni Aling Pina sa kanyang dalang dahon. Hindi siya mangmang sa mga kwento ng baryo. Alam niyang may mga manggagamot na tunay na tumutulong. Ngunit may ilan ding ginagamit ang kanilang kaalaman upang manupil ng mga nilalang na hindi nila nauunawaan. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, dumating na ang hinihintay ni Mang Cardo. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang naglalakad sa maputik na daan. Payat ang kanyang pangangatawan, baluktot ang likod, at may bitbit na lumang supot na tila puno ng kung ano-anong halamang gamot. Ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Siya si Tandang Ruperto, kilalang albularyo sa mga karatig baryo. Huminto siya sa tapat ni Mang Cardo na tila kanina pa naghihintay. Ikaw ba ang may kailangan ng tulong? Pause, ngunit matatag na tanong ng matanda. Tumango si Mang Cardo. May mga nilalang dito sa baryo, sabi niya. Hindi pangkaraniwan. Tahimik na pinagmasdan ni Tandang Ruperto ang paligid. May kung anong dumaan sa kanyang mga mata. Parang may naramdaman siyang hindi nakikita ng iba. Matagal na akong may naamoy na kakaiba. Mahina niyang wika. Napangiti si Mang Cardo, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng lihim na hangarin. Kung gayon, matutulungan mo kami? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang maliit na anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Pumikit siya sandali. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, mas tumalim ang kanyang tingin. Dalawa sila, mababa niyang sabi, at hindi masama ang kanilang pinanggalingan. Napatigil si Mang Cardo. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Pero, dugtong ni Tandang Ruperto, kung may taong may masamang balak sa kanila, doon nagsisimula ang gulo. Nanikip ang panga ni Mang Cardo. Ngunit hindi siya umatras. Gusto ko pa ring makita ang mga yan, mariin niyang sabi. Tumango ang matanda. Dadalhin mo ako sa kanila,
Sa kubo ni na Mang Selo, biglang napaangat ang ulo ni Dindin. Mas malakas na ngayon ang kanyang nararamdaman. Dumating na siya, mahina niyang sabi. Napatayo si Dondon. Sa pagkakataong ito, malinaw sa kanilang dibdib. Ang susunod na mangyayari ang magtatakda kung mananatili pa sila sa baryo o tuluyan nang mapipilitang umalis. At sa malayo, papalapit na ang matandang albularyo. Hindi naging payapa ang sumunod na hapon sa baryo ng Malinaw. Sa kubo ni na Mang Selo, kapansin-pansin ang bigat ng hangin. Tahimik na nagwawalis si Aling Pina sa bakuran habang si Mang Selo ay nag-aayos ng mga panungkit ng prutas. Ngunit sa kabila ng kanilang karaniwang gawain, ramdam nila ang kakaibang tensyon na parang may paparating na hindi kanais-nais. Sa lilim ng silong, magkatabing nakaupo sina Dindin at Dondon. Parehong alerto, parehong tahimik. Palapit na siya, mahina ni Dindin. Kasama si Mang Cardo, tugtong ni Dondon. Hindi na sila nag-usap pa. Ilang sandali lamang, may marahang yabag na narinig sa labas ng bakuran. Napalingon si Mang Selo. Sa may landas, papalapit ang dalawang figura. Si Mang Cardo at ang matandang albularyo na may dalang lumang supot at nakasukbit na anting-anting sa leeg. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Aling Pina. Ngunit pinili niyang manatiling magalang. Lumapit si Mang Cardo sa bakod at tumigil. Selo, tawag niya. Pilit na kalmado ang tinig. May bisita kami. Lumapit si Mang Selo sa bakod. Ano ang kailangan ninyo? Hindi agad sumagot si Mang Cardo. Sa halip, bahagyang umurong upang bigyang daan ng matanda. Humakbang si Tandang Ruperto. Tahimik. Mapagmasid. Sa sandaling iyon, napunta ang kanyang tingin sa silong ng kubo kung saan naroon ang kambal. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, tila may naunawaan ang matanda. Hindi siya nagalit. Hindi siya nanlisik. Sa halip, bahagyang lumambot ang kanyang mukha. Magandang hapon, mahinahon niyang bati. Nagkatinginan sina Dindin at Dondon. Pagkatapos ay sabay na yumuko ng magalang. Tahimik ang paligid. Si Mang Cardo ang unang nabalisa sa katahimikan. Ruperto, marin niyang sabi. Sila na ang sinasabi ko. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip maraan siyang lumapit ng ilang hakbang. Hindi na nanakot, kundi tila nagmamasid lamang. Huminto siya sa may bakod. Matagal na ba kayong nakatira dito? Malumanay niyang tanong sa kambal. Maingat na sumagot si Dindin. Hindi pa po gaano katagal. Tumango ang matanda. Pagkatapos ay napatingin siya kina Mang Selo at Aling Pina. Mabubuti ang puso ninyo, tahimik niyang sabi. Napatigil ang mag-asawa. Ngunit hindi natuwa si Mang Cardo. Hindi tayo naparito para makipagkwentuhan, matigas niyang singit. Kung may dapat gawin, gawin na natin. Sa unang pagkakataon, bahagyang tumalim ang tingin ni Tandang Ruperto. Walang dapat gawin kung walang masamang ginagawa. Nanahimik ang paligid. Nanikip ang panga ni Mang Cardo. Ngunit sa kabila ng sinabi ng matanda, may kakaibang pag-aalinlangan pa ring nanatili sa hangin. Parang may paparating na desisyong hindi pa tuluyang nabubuo. Sa silong ng kubo, tahimik na nagkatinginan sina Dindin at Dondon. Alam nilang hindi pa ito ang wakas ng kanilang pagsubok. Ngunit sa unang pagkakataon, may isang taong hindi agad humusga sa kanila. At maaaring iyon ang magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Nanatiling mabigat ang katahimikan sa bakuran ni Mang Selo. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Tandang Ruperto. Hindi inaasahan ni Mang Cardo ang naging tugon ng matandang albularyo. Ang inaakala niyang kakampi ay tila hindi basta-bastang sumusunod sa kanyang hinala. Marin siyang nagpakawala ng buntong hininga. Ruperto, madiin niyang sabi, hindi kami tatawag sa iyo kung walang kakaibang nangyayari rito. Hindi sumagot agad ang matanda. Sa halip,
Marahan siyang lumuhod sa tabi ng bakod at inilapag ang kanyang lumang supot. Maingat niyang inilabas ang isang maliit na sisidlan ng tuyong dahon at isang pirasong mapusyaw na bato. Tahimik na napatitig sina Mang Selo at Aling Pina. Maging ang kambal ay hindi kumilos. Hindi ako basta humuhusga, wika ni Tandang Ruperto. Pero tungkulin kong tiyakin ang katotohanan. Dahan-dahan niyang inilapag ang bato sa lupa. Pumikit siya sandali. Sa unang sandali, walang nangyari. Ngunit makalipas ang ilang saglit, bahagyang umusok ang tuyong dahon sa kanyang kamay. Hindi makapal, kundi manipis lamang na usok na agad naglaho sa hangin. Nanatiling payapa ang paligid. Hindi umitim ang usok. Hindi gumaspang ang hangin. Hindi rin nagbago ang tindig ng kambal. Unti-unting iminulat ni Tandang Ruperto ang kanyang mga mata. At saka siya tumayo. Malinis ang kanilang layunin. Mariin, ngunit kalmadong pahayag niya. Parang nahulog ang isang mabigat na bato sa katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Cardo. Hindi maaari, agad niyang kontra. Hindi mo nakita ang ginawa nila noong gabi. Huminga ng malalim ang matanda. Nakita ko ang bakas ng kanilang kapangyarihan, sagot niya. Pero wala akong nakita ni Katiting na masamang hangarin. Tahimik ang mag-asawa, ngunit kapansin-pansin ang pagluwag ng kanilang dibdib. Sa silong ng kubo, bahagyang yumuko sina Dindin at Dondon, hindi sa pagmamataas, kundi sa tahimik na paggalang. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Mang Cardo. Ang takot sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nahahaluan ng hiya. At ang hiya ay mabilis na nagiging galit. Kung ganon, mariin niyang sabi, bakit biglang gumaganda ang ani nila? Bakit may nangyayari sa gabi? Sa pagkakataong ito, si Dindin ang marahang nagsalita. Tinulungan lang po namin ang lupang matagal nang napabayaan. Sumunod si Dondon. Hindi po para manakit, para lang makatulong. Tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, may ilang kasamang ni Mang Cardo ang napatingin sa lupa. Tila nag-aalinlangan na. Ngunit si Mang Cardo ay nanatiling matigas. Hindi pa tapos ito, malamig niyang sabi, bago marahang tumalikod. Isa-isa siyang sinundan ng kanyang mga kasama. Hindi na sila nagsalita pa. Ngunit sa paraan ng kanyang paglakad, malinaw. Hindi pa niya tinatanggap ang pagkatalo. Sa bakuran, dahan-dahang napabuntong hininga si Aling Pina. Lumapit siya sa kambal at marahang hinawakan ang kanilang maliliit na balikat. Mga anak, salamat sa pagtitimpi. Tahimik na tumango ang kambal. Ngunit habang papalayo si Mang Cardo sa landas ng baryo, may mabigat na pa siyang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. At kahit pansamantalang luminaw ang katotohanan, ang binhi ng gulo ay hindi pa tuluyang nabubunot. Hindi na muling bumalik si Mang Cardo sa kubo ni na Mang Selo sa mga sumunod na araw. Ngunit ang kanyang pananahimik ay hindi nagdala ng kapanatagan. Lalo lamang nitong pinabigat ang pakiramdam ng buong baryo. Sa umaga, tila normal ang lahat. Nagpatuloy sa pagtatanim si Mang Selo. Abala si Aling Pina sa paglalako ng gulay. At sina Dindin at Dondon ay tahimik na tumutulong sa bakuran tulad ng dati. Ngunit sa ilalim ng payapang mukha ng bawat isa may nakaambang pag-aalala. Isang hapon, habang abala si Mang Selo sa bukid, napansin niyang may ilang halaman sa dulo ng taniman ang tila naninilaw. Napakunot ang kanyang noo. Lumapit siya. Masdan, ang lupang dating mamasa-masa ay tila natuyo. Ang mga dahon ay may bahagyang itim na batik. Pina, mahina niyang tawag na makauwi siya. Agad lumabas si Aling Pina. Bakit? May kakaiba sa taniman natin. Hindi na sila naghintay. Sabay silang nagtungo sa likod bahay. Napatigil si Aling Pina nang makita ang tinutukoy ng asawa. Sa isang sulok lamang. Hindi sa buong taniman. Parang sinadya.
Sa silong ng kubo, biglang napatingin sina Dindin at Dondon sa parehong direksyon. Nanikip ang kanilang mga mata. May gumalaw sa lupa. Mahina ni Dindin. Hindi ito natural, tugtong ni Dondon. Dahan-dahan silang lumapit sa apektadong bahagi ng taniman. Lumuhod si Dindin. Ipinatong ang kanyang palad sa lupa. Pumikit. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, bigla siyang napamulagat. May bakas. Mahina. Ngunit malinaw sa kanilang pakiramdam. May naglagay ng kung ano dito. Mabigat niyang sabi. Nanlamig ang hangin sa paligid. Hindi na kailangang pangalanan kung sino ang posibleng may kagagawan. Sa kabilang dulo ng baryo, nakaupo si Mang Cardo sa labas ng kanyang bahay. Tahimik. Mapagmasid. Sa tabi niya ay ang isang maliit na supot ng tuyong lupa at dahon, regalo ng isang taong kanyang lihim na pinuntahan matapos siyang paalisin ni Tandang Ruperto, isang mangkukulam mula sa malayong sityo. Marin siyang napangisi. Kung hindi kayo mapaalis sa takot, bulong niya sa sarili, mapapaalis ko kayo sa ibang paraan. Sa kubo ni Mang Selo, dahan-dahang iminulat ni Dindin ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang tinig. Nagsimula na siya. Tahimik na nagkatinginan ng kambal. Sa pagkakataong ito, alam nilang hindi na lamang ito usapin ng pag-unawa. May taong handa nang gumamit ng mas madilim na paraan. Mula nang mapansin ang paninilaw ng isang bahagi ng taniman, hindi na mapalagay sina Mang Selo at Aling Pina. Bagamat pilit nilang ipinagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na gawain, may mabigat ng pangamba na nakaupo sa kanilang dibdib. Kinabukasan, mas maagang nagtungo sa likod bahay si Mang Selo. At doon, mas lumala ang kanyang nakita. Ang dating maliit na bahagi ng naninilaw na tanim ay tila kumalat na. May ilang tangkay ng sili ang bahagyang nakayuko. Ang lupa sa paligid ay may mapusyaw na kulay abo, hindi normal para sa lupang dati malusog. Nanlamig ang kanyang likod. Pina, malakas niyang tawag. Nagmadaling lumabas si Aling Pina at nang makita ang taniman, napahawak siya sa kanyang bibig. Diyos ko! Tahimik na nakamasid sina Dindin at Dondon mula sa gilid. Dahan-dahan silang lumapit. Lumuhod si Dondon sa tabi ng apektadong lupa at marahang ipinatong ang kanyang palad roon. Pumikit siya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay unti-unti siyang nagmulat ng mata. May bahid ng lungkot ang kanyang muka. Mas lumakas ang inilagay niya. Mahina niyang sabi. Bahagyang napalunok si Dindin. Hindi na ito simpleng paninira. May intensyon na itong magpalala. Lumapit si Aling Pina sa kanila. Puno ng pag-aalala ang tinig. Mga anak, kaya pa ba itong maagapan? Nagkatinginan ang kambal. Hindi agad sumagot. Sa wakas, marahang nagsalita si Dindin. Susubukan po namin. Magkatabi silang lumuhod sa lupa. Sabay ipinatong ang kanilang maliliit na palad sa ibabaw ng naninilaw na bahagi. Pumikit. Tahimik ang paligid. Unti-unting gumalaw ang mga dahon sa paligid. Banayad lamang, parang hinihipan ng mahinang hangin. Ang lupang kulay abo ay tila bahagyang nagdilim na para bang unti-unting hinihigop ang lason. Ngunit hindi tulad ng dati. Mas mabagal ang pagbabago. Mas mabigat. Mas nakakapagod. Sa tabi, napansin ni Aling Pina ang unti-unting pamumutla ng kambal. Mga anak, nag-aalalang bulong niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sabay na napabuntong hininga sina Dindin at Dondon at dahan-dahang inangat ang kanilang mga kamay. Bahagyang bumuti ang lupa. Ngunit hindi pa ganap. Napansin din iyon ni Mang Selo. Parang hindi pa tapos. Mahina niyang sabi. Tumango si Dindin. May natira pa pong bakas. Tahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon,
nakita ni na Mang Selo at Aling Pina. Hindi pala walang hanggan ang lakas ng kambal. Sa kabilang dulo ng baryo, nakatayo si Mang Cardo sa gilid ng kanyang bakuran, nakatanaw sa malayo. May hawak siyang natitirang supot ng pinatuyong halo. Mariin siyang napangisi. Unti-unti lang, bulong niya. Ngunit hindi niya alam. Sa bawat galaw niya, lalo lamang niyang ginigising ang puwersang matagal nang nananatiling tahimik sa baryo ng Malinaw. Sa kubo ni na Mang Selo, tahimik na nagkatinginan sina Dindin at Dondon. Pagod ang kanilang mga mata, ngunit mas matatag ang kanilang pasya, sapagkat ramdam nilang mas mabigat na pagsubok ang paparating. Mula nang kumalat ang paninira sa taniman, hindi na muling bumalik ang dating sigla sa kubo ni na Mang Selo. Bagamat bahagyang gumanda ang kalagayan ng lupa matapos tulungan ng kambal, may nanatiling bakas ng panghihina, parang sugat na hindi tuluyang naghihilom. Mas naging tahimik sina Dindin at Dondon. Mas madalas silang nakaupo sa lilim ng kubo, nagpapahinga, kaysa dati masiglang tumutulong sa bakuran. Napansin niyon ni Aling Pina. Isang hapon, habang naglalatag siya ng mga dahon ng saging, marahan siyang lumapit sa kambal. "Mga anak," malambing ngunit may pangamba ang tinig niya. "Napapagod na ba kayo?" Nagkatinginan ng dalawa. Sandaling nagkatubili. Ngunit sa huli, marahang tumango si Dondon. "Mas mabigat po ang inilagay sa lupa," mahina niyang sabi. "Hindi ito basta-basta." Nanikip ang dibdib ni Aling Pina. Lumapit si Mang Selo na noon ay kararating lamang mula sa bukid. "Kung napapahamak kayo dahil sa amin," hindi niya naituloy ang sasabihin. Agad umiling si Dindin. "Huwag po ninyong isipin iyon, Itay Selo." Ngunit kahit matatag ang kanyang tinig, halata ang bahagyang panghihina ng kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, nakita ng mag-asawa ang malinaw na katotohanan. May hangganan ang lakas ng kambal, at may taong sadyang sinusubukang ubusin iyon. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni na Mang Selo at Aling Pina, tahimik na nakaupo sa may bintana sina Dindin at Dondon. Nakatanaw sa dilim. "Kung magpapatuloy ito," mahina ni Dondon, "baka hindi na natin kayanin." Tahimik si Dindin. Matagal bago siya nagsalita. "Kailangan nating alamin kung saan nanggagaling ang lakas ng inilalagay niya." Napalingon si Dondon. "Ibig mong sabihin," tumango si Dindin, "hindi na tayo pwedeng maghintay lang." Sa kabilang dulo ng baryo, gising pa rin si Mang Cardo. Sa kanyang harapan ay ang maliit na sisidlan na ibinigay ng mangkukulam. Unti-unti na itong nauubos. Ngunit hindi siya nababahala. Sa kanyang isip, unti-unti nang nagkakabisa ang plano. "Kapag tuluyan na kayong nanghina," bulong niya sa sarili, "doon ko kayo kukunin." Sa kubo, marahang tumayo si Dindin. Sumunod si Dondon. Sa pagkakataong ito, malinaw ang kanilang pasya. Hindi na sila maghihintay na lamang, sapagkat kung patuloy silang magtitimpi, maaring huli na ang lahat. Malalim na ang gabi nang tuluyang magpasya sina Dindin at Dondon. Sa loob ng kubo, mahimbing ang tulog ni na Mang Selo at Aling Pina. Ang banayad na huni ng kuliglig lamang ang maririnig, at ang buwan ay kalahating nakasilip sa pagitan ng mga ulap. Tahimik na nagkatinginan ng kambal. "Handa ka na?" mahina ni Dindin. Tumango si Dondon, bagamat bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Hindi na tayo pwedeng maghintay." Maingat silang gumapang palabas sa siwang ng kubo, daan na matagal na nilang ginagamit tuwing gabi. Paglapag nila sa damuhan, saglit silang huminto at sabay na tumingin pabalik sa maliit na tahanan. Tahimik, payapa, at puno ng tiwala sa kanila. Masumigpit ang pasya sa dibdib ng kambal. Dahan-dahan silang naglakad palayo sa bakuran, patungo sa madilim na bahagi ng baryo
kung saan nila unang naramdaman ang kakaibang bakas ng paninira. Habang papalayo sila, lalong lumalamig ang hangin. Ang mga puno ng saging ay tila mas tahimik kaysa dati. Ang damuhan ay hindi gumagalaw at ang lupa ay may bahagyang amoy na hindi likas sa malusog na bukirin. Huminto si Dindin sa may gilid ng isang makitid na landas. Dito nagsisimula ang bakas, mahina niyang sabi. Lumuhod si Dondon at ipinatong ang palad sa lupa. Pumikit siya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Mas mabigat ang kanyang tingin kaysa dati. Galing ito sa hilagang bahagi ng baryo, bulong niya. Malapit sa bahay ni Mang Cardo. Hindi na sila nagulat. Matagal na nilang hinihinala. Ngunit ngayong malinaw na, mas naging seryoso ang kanilang mga muka. Hindi siya titigil, sabi ni Dindin. Hindi, sagot ni Dondon. Hanggat hindi tayo napapaalis. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad, sinusundan ang mahina ngunit malinaw na bakas ng madilim na halo sa lupa. Habang papalapit sila sa dulo ng baryo, napansin nila ang isang bagay. May bagong bakas. Mas sariwa. Mas malakas ang amoy ng paninira. Huminto si Dindin. Nanikip ang kanyang noo. Hindi lang siya. Mahina niyang sabi. Napalingon si Dondon. Anong ibig mong sabihin? Mabigat ang sagot ni Dindin. May tumutulong sa kanya at marunong sa mas madilim na paraan. Nanlamig ang hangin sa paligid. Sa malayo, sa likod ng bahay ni Mang Cardo, may bahagyang gumalaw sa dilim. Isang aninong mabilis ding naglaho. Hindi nila iyon lubos na nakita. Ngunit sapat na upang maramdaman nila. Mas lumalim na ang gulo. At ang lihim na paglalakbay nila sa gabing iyon ay simula pa lamang ng mas mapanganib na landas. Hindi agad bumalik sa kubo sina Dindin at Dondon. Nanatili sila sa gilid ng madilim na landas, kapwa nakatanaw sa likod bahay ni Mang Cardo. Tahimik ang paligid, ngunit para sa kambal, napakaraming sinasabi ng katahimikan. May gumagalaw, may nagbabantay. Hindi siya nag-iisa, mahina ni Dindin. Bahagyang lumapit si Dondon, maingat ang bawat hakbang. Muli niyang ipinatong ang palad sa lupa at pumikit. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay bigla siyang napamulagat. May bakas ng ritual, bulong niya. Hindi kay Mang Cardo ang lakas na ito. Nanikip ang noo ni Dindin. Sa sandaling yon, malinaw na sa kanila. Ang lalaking puno ng inggit ay ginagabayan ng isang taong mas marunong at mas mapanganib. Mula sa likod ng bahay ni Mang Cardo, may bahagyang kaluskos. Sabay na palingon ang kambal. Sa dilim, may aninong nakatayo malapit sa likurang bakod. Payat, balot sa maitim na tela, at tila may hawak na maliit na sisidlan. Hindi nila makita ng malinaw ang muka. Ngunit ramdam nila ang bigat ng presensya nito. Ang anino ay bahagyang yumuko sa lupa, waring may inilalagay. Pagkatapos, mabilis itong tumayo at naglakad palayo sa dilim. Tahimik na nagkatinginan ang kambal. Siya ang tumutulong, mahina ni Dondon. Isang mangkukulam, dugtong ni Dindin. Saglit silang natahimik. Alam nilang hindi nila kayang harapin agad ang ganoong kalakas na puwersa, lalo na sa kanilang kasalukuyang panghihina. Ngunit hindi rin sila maaaring manatiling walang ginagawa. Dahan-dahang lumapit si Dindin sa bahaging pinaglagyan ng anino. Lumuhod siya. Inamoy ang lupa. Agad siyang napaatras ng bahagya. Mas malakas ito kaysa dati, mabigat niyang sabi. Lumapit si Dondon at marahang hinawakan ng balikat ng kapatid. Kung patuloy niyang lalasunin ang lupa, maaabot din nito ang buong baryo. Nanlamig ang kanilang dibdib. Hindi na lamang ito laban para sa kubo ni na Mang Selo. Unti-unti na nitong nadadamay ang buong Malinaw. Sa malayo may aso na biglang tumahol. Isa, dalawa,
hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Napatingin sa langit si Dindin. Hindi na tayo pwedeng mag-isa sa laban na ito. Tahimik na tumango si Dondon. Sa pagkakataong ito, malinaw ang kanilang pasya. Kailangan na nilang humingi ng tulong. At sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa baryo, ang kambal na duwende ay haharap sa mas malaking mundo sa labas ng kanilang munting kanlungan. Mabagal na bumalik sina Dindin at Dondon sa kubo ni Mang Selo bago tuluyang sumikat ang araw. Tahimik pa ang baryo ng malinaw. Ang manipis na hamog ay nakadikit sa mga dahon at ang unang tilaok ng manok ay nagsisimula pa lamang gumising sa umaga. Ngunit sa dibdib ng kambal, wala ng kapayapaan. Pagpasok nila sa siwang ng kubo, nakita nilang mahimbing pa ang tulog ni Mang Selo at Aling Pina. Sandali silang tumigil at sabay na napatingin sa mag-asawa. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng pasyang kailangan nilang gawin. Hindi na ito simpleng paninira. Mahina ni Dondon. Tumango si Dindin. Kung hahayaan natin, maaabot nito ang buong baryo. Tahimik silang naupo sa kanilang sulok, ngunit hindi na sila nakatulog. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Aling Pina at agad napansin ang kakaibang katahimikan ng kambal. Lumapit siya. "Mga anak, hindi kayo natulog, ano?" Nagkatinginan ang dalawa. Sa pagkakataong iyon, hindi na sila naglihim. Marahang nagsalita si Dindin. "Inay Pina, may tumutulong kay Mang Cardo." Bahagyang nanikip ang dibdib ng matanda. "Anong ibig mong sabihin?" Sumagot si Dondon, mabigat ang tinig. "Isang mangkukulam. Siya ang naglalagay ng masamang halo sa lupa." Napaupo si Aling Pina sa tabi nila. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanyang mukha ang tunay na pangamba. Hindi na ito simpleng galit ng kapitbahay. May mas madilim ng kamay na kumikilos. Ilang saglit pa, nagising din si Mang Selo at agad niyang napansin ang seryosong usapan. "Anong nangyayari?" tanong niya. Maingat na ipinaliwanag ng kambal ang kanilang nakita sa gabi. Habang nakikinig, unti-unting tumigas ang mukha ni Mang Selo. Hindi sa galit, kundi sa pag-aalala. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, marahang nagsalita si Dindin. "May kailangan po kaming gawin." Napatingin ang mag-asawa. "Ibig ninyong sabihin, aalis kayo?" Agad na tanong ni Aling Pina, bahagyang nanginginig ang tinig. Mabilis na umiling si Dondon. "Hindi po para umalis, kundi para humingi ng tulong." Tahimik ang lahat. Nagpatuloy si Dindin. "May mga tulad naming maaaring tumulong, pero kailangan naming puntahan sila bago pa lumala ang lason sa lupa." Mahigpit na napahawak si Aling Pina sa kanilang maliliit na kamay. "Mapanganib iyon." Mahina ngunit buo ang sagot ni Dondon. "Mas mapanganib po kung wala kaming gagawin." Mahabang katahimikan ang bumalot sa kubo. Sa wakas, mabigat na napabuntong hininga si Mang Selo. Kung may pagpipilian lang siya, hindi niya hahayaang malagay sa panganib ang kambal. Ngunit alam niyang tama ang mga ito. Dahan-dahan siyang tumango. "Kung iyon ang kailangan, susuportahan namin kayo." Unti-unting napuno ng panibagong tibay ang mga mata ni Dindin at Dondon. Sa labas ng kubo, tuluyan ng sumikat ang araw sa baryo ng malinaw. Ngunit kasabay ng bagong umaga, isang mas mabigat na paglalakbay ang naghihintay sa kambal na duwende. At sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi na lamang para sa isang tahanan, kundi para sa buong baryo. Hindi naging madali ang umagang iyon sa kubo ni Mang Selo. Bagamat sumikat ang araw gaya ng dati, may kakaibang bigat na bumalot sa kanilang munting tahanan. Tahimik ang bawat kilos at ang karaniwang payapang galaw ng umaga ay napalitan ng maingat na paghahanda. Sa isang sulok, abala si Aling Pina sa paglalagay ng kaunting baon sa maliit na supot. Pinaghalong pinatuyong kanin, ilang pirasong tinapay at butil ng asin.
Kahit alam niyang hindi ganoon karami ang kakailanganin ng kambal, ginawa niya iyon na parang isang inang magpapaalis ng sariling anak. Habang ginagawa iyon, palihim niyang pinapahid ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mata. Sa labas, tahimik na kinakausap ni Mang Selo ang kambal. Huwag kayong lalayo kung hindi kailangan. Paalala niya, bagamat alam niyang ang landas na tatahakin ng dalawa ay hindi basta malapit. Magalang na tumango si Dindin. Opo, Itay Selo. Ngunit sa kanyang mga mata, mababakas ang bigat ng responsibilidad na dala niya. Lumapit si Dondon at marahang hinawakan ang laylayan ng lumang kamiseta ni Mang Selo. Babalik po kami, mahina niyang sabi. Saglit na nanikip ang dibdib ng matanda. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ang mag-alala para sa mga batang hindi niya kadugo, ngunit itinuring na niyang sariling anak. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Aling Pina dala ang munting supot. Lumuhod siya sa harap ng kambal. Hindi ito marami, malambing niyang sabi. Pero baunin ninyo. Maingat na tinanggap iyon ni Dindin. Salamat po, Inay Pina. Saglit na natahimik ang apat. Ang hangin sa umaga ay tila mas malamig kaysa dati. Pagkatapos, marahang nagsalita si Dindin. Sa silangang burol po kami tutungo. Doon namin nararamdaman ang mga tulad namin. Tumango si Mang Selo, pagamat hindi niya lubos maunawaan ang sinasabi ng duwende. Mag-iingat kayo. Tahimik na yumuko ang kambal bilang paggalang. At sa wakas, dahan-dahan silang naglakad palayo sa bakuran. Mula sa pintuan ng kubo, tahimik na nakatanaw sina Mang Selo at Aling Pina habang ang maliliit na anyo ni Dindin at Dondon ay unti-unting lumiliit sa damuhan. Hindi nagsalita si Aling Pina, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Sa kabilang dulo ng baryo, nakamasid si Mang Cardo mula sa kanyang bakuran. Napansin niya ang pag-alis ng kambal. Unti-unting umangat ang sulok ng kanyang labi. Sa wakas, bulong niya. Ngunit hindi niya alam. Ang pag-alis ng kambal ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ang simula ng mas malaking pagbabalik. Sa malayo, patuloy na naglalakad sina Dindin at Dondon patungo sa silangang burol. Dala ang maliit na supot at ang mas mabigat na misyon. At sa bawat hakbang nila, mas lumalapit sila sa lihim na mundong matagal na nilang iniwan. Mahaba ang naging lakad ni Dindin at Dondon. Habang papalayo sila sa baryo ng Malinaw, unti-unting nagbago ang anyo ng paligid. Ang mga palayan ay napalitan ng masukal na damuhan at ang mga karaniwang puno ng saging ay napalitan ng matatandang punong kahoy na matagal nang nakatayo sa katahimikan. Tahimik ang kambal. Pareho nilang nararamdaman na papalapit na sila sa lugar na matagal na nilang hindi binabalikan. Ang silangang burol. Doon nagtatagpo ang mga landas ng mga nilalang na hindi karaniwang nakikita ng tao. Huminto si Dindin sa paanan ng burol. Bahagya siyang pumikit. Mas malakas na ang pakiramdam ko, mahina niyang sabi. Tumango si Dondon, bagamat halatang pagod pa rin ang kanyang mga balikat. May nagbabantay dito. Dahan-dahan silang umakyat. Habang papataas ang kanilang hakbang, lalong tumahimik ang paligid. Parang ang hangin mismo ay nakamasid sa kanilang pagdating. Maya-maya pa, narating nila ang isang bahagi ng burol na may matandang punso, kalahating natatakpan ng mga damo at ligaw na bulaklak. Sabay silang napahinto. Hindi ito basta punso. Ramdam nila ang banayad ngunit malalim na kapangyarihang nakapaligid dito. Lumapit si Dindin. Magalang siyang yumuko. Ako po si Dindin, malumanay niyang sabi sa katahimikan. Sumunod si Dondon. At ako naman po si Dondon. Sandaling walang nangyari. Tanging mahinang pag-ugoy ng damo ang maririnig. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may banayad na pagliwanag sa paligid ng punso. Hindi nakakasilaw.
hindi nakakatakot. Isang payapang ningning lamang. Unti-unting may maliit na anyong lumitaw sa ibabaw ng punso. Isa ring duwende. Ngunit mas matanda ang anyo. May puting balbas na halos sumayad sa lupa at mga matang matalim ngunit hindi mabagsik. Tahimik niyang pinagmasdan ang kambal. Kayo ang mga batang naramdaman ko. Mahinahon niyang wika. Magalang na yumuko sina Dindin at Dondon. Kailangan po namin ng tulong. Diretso ngunit magalang na sabi ni Dindin. Bahagyang kumunot ang noo ng matandang duwende. Ano ang bumabagabag sa inyo, mga anak ng punso? Huminga ng malalim si Dondon bago sumagot. May mangkukulam pong tumutulong sa isang tao sa baryo namin. Nilalason nila ang lupa. Natahimik ang matandang duwende. Sa unang pagkakataon, bahagyang tumalim ang kanyang mga mata. Kung gayon, mabagal niyang sabi, lumalim na ang gulo sa malinaw. Nagkatinginan ng kambal. Tama ang kanilang hinala. Hindi ito simpleng alitan ng tao. May mas malalim ng galaw ang mga puwersang hindi nakikita. Unti-unting tumayo ang matandang duwende sa ibabaw ng punso. At kung tulong ang hanap ninyo, dugtong niya, kailangan muna ninyong patunayan na handa kayong harapin ang mas mabigat na kapalit. Nanlamig ang hangin sa paligid. Sa pagkakataong ito, nagsisimula na ang tunay na pagsubok ng kambal. Tahimik na nagkatinginan sina Dindin at Dondon sa paanan ng matandang punso. Hindi na sila nagtanong. Sa tindig pa lamang ng matandang duwende, alam nilang hindi basta-basta ang hinihinging kapalit. Marahan silang yumuko bilang paggalang. Handa po kami, sabay nilang sabi. Saglit na pinagmasdan sila ng matandang duwende. Ang kanyang mga mata ay tila sumusukat, hindi sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng loob. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. Kung ganoon, makinig kayong mabuti. Bahagyang umihip ang malamig na hangin sa burol. Sa kabilang bahagi ng gubat, wika ng matanda, may isang ugat ng lupa na unti-unting namamatay. Hindi iyon gawa ng tao, kundi ng kapabayaan at takot. Napakunot ang noo ni Dondon. Kung hindi iyon gagamutin, dugtong ng matanda, lalong hihina ang balanse ng lupa sa paligid ng malinaw. Nanahimik ang kambal. Unti-unting nauunawaan nila. Hindi lamang ang baryo ang nanganganib, maging ang kalikasan sa paligid nito. Ang unang pagsubok ninyo, patuloy ng matandang duwende, ay hanapin ang ugat na iyon at buhayin muli nang hindi ginagamit ang buong lakas ninyo. Nanlaki ang bahagya ang mga mata ni Dindin. Iyon ang mahirap. Dahil sa kasalukuyan, ramdam pa rin nila ang panghihina mula sa paglilinis ng lason sa baryo. Ngunit hindi sila umatras. Nasaan po ito? Maingat na tanong ni Dindin. Itinaas ng matanda ang kanyang tungkod at itinuro ang masukal na bahagi ng gubat sa silangan. Doon nagsisimula ang tunay ninyong paglalakbay. Tahimik na tumango ang kambal. Wala nang pag-aatubili. Wala nang pagdududa. Nagbigay galang sila sa matandang duwende bago marahang tumalikod at nagsimulang maglakad pababa ng burol patungo sa mas madilim na bahagi ng gubat. Habang papalayo sila, mas lumalalim ang katahimikan ng paligid. Mas malamig ang hangin. Mas siksik ang mga puno. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad, biglang napahinto si Dondon. Lumuhod siya at hinawakan ng lupa. Pumikit. Pagkatapos ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Nararamdaman ko na, mahina niyang sabi. Lumapit si Dindin. Sa harap nila, ang damuhan ay mapusyaw ang kulay at ang lupa ay tila tuyong-tuyo kahit makulimlim ang paligid. Dahan-dahan silang lumuhod. Magkatabi. Tahimik. Ipinatong nila ang kanilang mga palad sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito,
Mas mabigat ang pakiramdam. Mas mahirap ang paghinga. At malinaw sa kanila, ito pa lamang ang simula ng pagsubok na magpapasya kung karapat-dapat ba silang humingi ng tulong para sa baryo ng malinaw. Nanatiling nakaluhod sina Dindin at Dondon sa gitna ng masukal na bahagi ng gubat. Tahimik ang paligid. Ngunit sa ilalim ng lupa, malinaw nilang nararamdaman ang hina ng ugat na sinasabi ng matandang duwende. Parang isang pusong pagod na sa kakapintig. Mabagal na huminga si Dindin. Mas malalim ito kaysa inaakala ko. Mahina niyang sabi. Tumango si Dondon, nakapikit pa rin ang mga mata. Hindi ito basta natuyo. Parang matagal na itong pinabayaan. Marahang ibinaba ng kambal ang kanilang mga palad sa lupa. Hindi nila ginamit ang buong lakas na siyang bilin sa kanila. Sa halip, banayad lamang. Maingat. Parang pag-aaruga. Sa unang sandali, walang nangyari. Tanging mahinang pag-ugong ng hangin sa itaas ng mga puno ang maririnig. Ngunit makalipas ang ilang saglit, bahagyang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanilang mga palad. Hindi marahas. Hindi malakas. Isang banayad na pagtugon lamang. Napamulagat si Dondon. May sumasagot, bulong niya. Ngunit kasabay nito, ramdam nila ang bigat sa kanilang katawan. Parang may humihila sa kanilang lakas palabas. Mas mahirap ito kaysa sa inaasahan. Unti-unting pumutla ang mukha ni Dindin. Dahan lang, paalala niya sa kapatid. Tumango si Dondon, bagamat halata ang pagod. Patuloy silang nagtuon. Banayad. Tiyaga. Hindi minamadali. Makalipas ang mahabang sandali, ang mapusyaw na damuhan sa kanilang paligid ay bahagyang nagkaroon ng kulay. Hindi pa ganap. Ngunit may malinaw na pagbabago. Dahan-dahang inangat ni Dindin ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Buhay pa ang ugat, mahina niyang sabi. Napabuntong hininga si Dondon. Ngunit halata ang panghihina sa kanyang balikat. Hindi pa tapos. May kulang pa. At sa sandaling iyon, biglang may marahang kaluskos sa likod ng mga puno. Sabay na palingon ang kambal. Tahimik ang gubat. Ngunit malinaw sa kanilang pakiramdam. May ibang presensya sa paligid. Hindi ito ang matandang duwende. At hindi rin ito hayop. Nanikip ang noo ni Dindin. May sumusunod sa atin. Mabigat ang hangin sa pagitan ng mga puno. At sa unang pagkakataon mula nang simulan nila ang pagsubok, may ibang puwersang nakialam. Nanatiling nakaluhod sina Dindin at Dondon. Ngunit ang kanilang pansin ay tuluyan nang napunta sa madilim na bahagi ng gubat. Hindi sila nagkakamali. May nagmamasid. Ang katahimikan ng paligid ay naging mas mabigat. Parang ang hangin mismo ay nagpipigil ng hininga. Dahan-dahang tumayo si Dindin. Magpakita ka. Mahinahon ngunit matatag niyang sabi sa dilim. Ilang sandali, walang nangyari. Pagkatapos, may marahang paggalaw sa likod ng isang makapal na puno. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang. Isa ring duwende. Ngunit iba ang anyo nito. Mas payat, mas mailap ang mga mata, at ang suot ay tila yari sa tuyong dahon na matagal ng kupas. Tahimik itong nakatitig sa kambal. Hindi galit. Ngunit hindi rin pala kaibigan. Napabuntong hininga si Dondon. Isa ka sa mga tagabantay ng gubat, mahina niyang sabi. Bahagyang kumunot ang noo ng bagong dating. Bakit ninyo ginagalaw ang ugat ng lupa? Matalim ngunit kontroladong tanong nito. Hindi umatras si Dindin. Hindi po namin ito sinisira. Sinusubukan naming buhayin. Saglit na natahimik ang tagabantay. Lumapit ito ng ilang hakbang. Maingat ang bawat galaw.
Ipinatong nito ang maliit na palad sa lupa sa mismong bahaging ginagamot ng kambal. Pumikit. Ilang saglit ang lumipas. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagmulat ng mata. May bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi kayo nagsisinungaling, mababa nitong sabi. Bahagyang gumaan ang balikat ni Dindin at Dondon. Ngunit hindi pa tapos ang pagsusuri. Muling nagsalita ang tagabantay. Pero huli na kayo. Nanikip ang noo ni Dindin. Ano ang ibig mong sabihin? Tumitig ang duwende sa mas malalim na bahagi ng gubat. May ibang gumalaw sa ugat bago pa kayo dumating. Nanlamig ang dibdib ng kambal. Hindi ito natural na paghina, dugtong ng tagabantay. May nagtangkang gambalain ang balanse rito. Ilang gabi na ang nakalipas. Nagkatinginan sina Dindin at Dondon. Sa isip nila, iisa lamang ang posibleng pinagmulan. Ang mangkukulam. Dahan-dahang nagsalita si Dondon. Kung hindi ito maagapan, tinapos ng tagabantay ang kanyang pangungusap. Unti-unting manghihina ang lupa sa paligid ng malinaw. Tahimik ang tatlo. Ang banayad na simoy ng hangin ay tila nagdala ng mas mabigat na babala. Sa wakas, muling tumingin ang tagabantay sa kambal. Kung talagang nais ninyong tumulong, sabi niya, hindi sapat ang ginagawa ninyo ngayon. Nanikip ang dibdib ni Dindin. Anong kailangan naming gawin? Sandaling natahimik ang tagabantay. Pagkatapos ay mabagal siyang nagsalita. Atin ninyong harapin ang pinagmulan. Mas lumamig ang hangin sa gubat. Sapagkat malinaw na ngayon, ang susunod nilang hakbang ay hindi na lamang paggagamot. Ito ay paghaharap. Nanatiling tahimik ang gubat matapos magsalita ang tagabantay. Ang hangin ay tila mas malamig at ang paligid ay parang mas kumipot sa bigat ng katotohanang kanilang narinig. Dahan-dahang nagkatinginan sina Dindin at Dondon. Alam nilang hindi na sila makakabalik sa dating simpleng pagtulong lamang sa lupa. Panahon na para harapin ang pinagmulan ng gulo. Nasaan siya? Maingat na tanong ni Dindin sa tagabantay. Hindi agad sumagot ang payat na duwende. Sa halip, tumingin muna ito sa paligid, waring tinitiyak na walang ibang nakikinig. Pagkatapos ay itinuro nito ang mas madilim na bahagi ng kagubatan sa hilaga. May lumang balete roon, mababa nitong sabi. Doon nagmumula ang mabigat na bakas. Nanikip ang noo ni Dondon. Ang balete, isa sa mga lugar na kilalang pinamamahayan ng malalakas na puwersa, mabuti man o masama. Pero mag-ingat kayo, dagdag ng tagabantay. Hindi na lamang bakas ang naroon, may nagbabantay na rin. Tahimik na tumango ang kambal. Wala nang pag-aatubili sa kanilang mga mata. Nagbigay galang sila sa tagabantay bago dahan-dahang tumalikod at nagsimulang tahakin ang mas masukal na landas. Habang papalalim sila sa gubat, lalong nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Mas malamig ang hangin, mas tahimik ang mga ibon, at ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila mas mabigat. Ilang sandali pa, biglang napahinto si Dondon. Lumuhod siya at hinawakan ng lupa. Pumikit. Pagkatapos ay marahang nagmulat ng mata. Mas malakas na ang bakas. Bulong niya. Tumango si Dindin. Ramdam na rin niya. Ang banayad na amoy ng paninira ay unti-unting lumalakas. At sa wakas, sa pagitan ng makakapal na puno, lumitaw sa kanilang harapan ang matandang balete. Malaki, matanda, at tila may sariling katahimikan na hindi mapakali. Huminto ang kambal sa paanan nito. Tahimik, mapagmasid. Sa ilalim ng puno, may bahagyang marka sa lupa, parang may paulit-ulit na inilalagay doon sa mga nagdaang gabi. Nanikip ang dibdib ni Dindin. Dito siya nagtatrabaho. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid ng balete. Kasunod nito ay ang mababang tinig mula sa dilim. Hindi kayo dapat narito.
Sabay na patingin ang kambal sa anino sa likod ng puno. At sa sandaling iyon, nagsimula na ang kanilang unang tunay na paghaharap. Nanikip ang hangin sa paligid ng matandang balete. Tahimik na napatingin sina Dindin at Dondon sa aninong unti-unting lumitaw mula sa likod ng puno. Mabagal ang galaw nito, ngunit ramdam agad ang bigat ng presensya. Isa na namang duwende. Ngunit hindi tulad ng nauna. Mas matangkad ang tindig nito kaysa karaniwan. Maitim ang kasuotan na tila hinabi mula sa tuyong ugat, at ang mga mata ay malamig at mapanuri. Huminto ito ilang hakbang mula sa kambal. Ako ang tagapagbantay ng baleteng ito. Mababa at matigas ang tinig nito. Bakit ninyo ginagambala ang lugar na ito? Hindi umatras si Dindin. Magalang siyang yumuko bago sumagot. Hindi po kami naparito upang manggulo. Hinahanap namin ang pinagmumulan ng lason sa lupa. Tahimik na pinagmasdan ng tagapagbantay ang dalawa. Matagal. Parang sinusukat ang kanilang katapatan. Sumunod na nagsalita si Dondon. May taong gumagamit ng masamang halo dito sa gubat. Unti-unti nitong pinapahina ang lupa sa malinaw. Sa unang pagkakataon, bahagyang kumunot ang noo ng tagapagbantay. Lumapit ito sa paanan ng balete at ipinatong ang kamay sa lupa sa mismong bahaging may mga bakas ng ritual. Pumikit. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Mas tumalim ang kanyang tingin. Matagal ko na itong nararamdaman. Mababa niyang sabi. Ngunit hindi ko akalaing aabot ito sa ganito. Nagkatinginan sina Dindin at Dondon. Kung gayon, alam ninyo kung sino ang may gawa. Maingat na tanong ni Dindin. Saglit na natahimik ang tagapagbantay. Pagkatapos ay marahan itong umiling. Hindi ko pa siya nahuhuli. Ngunit malinaw, may taong ginagabayan ng isang mangkukulam. Lalong tumibay ang hinala ng kambal. Dahan-dahang lumapit si Dindin sa mga marka sa lupa. Lumuhod. Inamoy ang hangin. Nanikip ang kanyang noo. Sariwa pa ang bakas. Mahina niyang sabi. Babalik siya. Tahimik ang tatlo. Ang mga dahon ng balete ay marahang gumalaw kahit halos walang hangin. Sa wakas, muling nagsalita ang tagapagbantay. Kung talagang nais ninyong pigilan ito, sabi niya, hindi sapat na linisin ninyo ang lupa. Napatingin ang kambal sa kanya. Ano ang kailangan naming gawin? Mabagal ang sagot ng tagapagbantay. Kailangan nating hulihin ang naglalagay ng lason. Nanlamig ang hangin sa paligid ng balete. Sa pagkakataong ito, hindi na sila basta maghihilom ng sugat. Mag-aabang na sila ng kalaban. Hindi na umalis agad sina Dindin at Dondon sa paanan ng matandang balete. Kasama ang tagapagbantay, tahimik nilang pinagmasdan ang mga marka sa lupa, mga bakas na malinaw na paulit-ulit na ginamit sa mga nagdaang gabi. Babalik siya. Mababa ang tinig ng tagapagbantay. Ganito ang galaw ng mga gumagamit ng madilim na halo, paulit-ulit hanggang tuluyang manghina ang lupa. Tumango si Dindin. Alam niyang tama ito. Kung nais nilang mahuli ang may kagagawan, kailangan nilang maghintay at magbitag. Lumalim ang gabi sa gubat. Unti-unting nagkubli ang tatlo sa magkakaibang bahagi sa paligid ng balete. Maingat ang kanilang kilos. Walang yabag na malakas, walang dahong nasasagi. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa karaniwan. Ilang sandali pa, ang buwan ay bahagyang sumilip sa pagitan ng mga sanga. At doon, may marahang yabag na narinig. Sabay nagkatinginan sina Dindin at Dondon mula sa kanilang pinagtataguan. May paparating. Mula sa makitid na landas, lumitaw ang isang figura. Nakabalot sa maitim na tela at may bitbit na maliit na sisidlan. Pabagal ang kanyang lakad. Maingat. Parang sanay na sanay sa ginagawa. Huminto ang figura sa paanan ng balete. Lumuhod. At gaya ng inaasahan,
May inilabas itong pulbos na kulay abo. Nanikip ang dibdib ng kambal. Siya nga, dahan-dahang ibinuhos ng anino ang pulbos sa lupa. Ngunit bago pa ito makapagpatuloy, ngayon, pabulong ni Dindin. Sa isang iglap, sabay na lumabas ang kambal mula sa kanilang pinagtataguan. Kasunod ang tagapagbantay. Napalingon ang nakabalot na figura. Nagulat. Sa unang pagkakataon, nasilayan ng kambal ang kanyang muka. Isang payat na lalaki. Hindi si Mang Cardo. Ngunit malinaw ang bakas ng madilim na gawain sa kanyang mga mata. "Tumigil ka," maring sabi ng tagapagbantay. Napatayo ang lalaki, halatang nabigla. Ngunit sa halip na umatras, bahagya siyang napangisi. "Huli na kayo," malamig niyang sabi. Nanikip ang noo ni Dindin. "Ano ang ibig mong sabihin?" Dahan-dahang umatras ang lalaki, mahigpit ang hawak sa sisidlan. "Natapos ko na ang kailangan ko." Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid ng balete. Mas malakas kaysa dati, mas mabigat. At mula sa lupa, may bahagyang paguga na nagsimulang maramdaman ng tatlo. Nanlamig ang dibdib ni Dondon. May ginising siya. Ang mga ugat sa paligid ng balete ay bahagyang gumalaw. At sa unang pagkakataon, ang kalaban ay hindi na lamang tao. Umalingaw-ngaw ang mababang ugong mula sa paanan ng balete. Hindi ito tunog ng hangin. Hindi rin lindol. Parang may mabigat na bagay na dahan-dahang gumigising sa ilalim ng lupa. Nanigas ang mga paa ni na Dindin at Dondon. Sa harap nila, ang lalaking nakabalot sa maitim na tela ay bahagyang napangiti. Ngiting puno ng kumpiyansa. "Huli na ang lahat," malamig niyang sabi. Ngunit hindi siya pinansin ng tagapagbantay. Sa halip, mabilis itong lumuhod at ipinatong ang palad sa lupa. Pumikit. Nanikip ang kanyang noo. Ginambala niya ang ugat ng balete. Mabigat niyang bulong. Sa sandaling iyon, biglang umalsa ng bahagya ang lupa sa paanan ng puno. Napaatras si Dondon. "Dindin!" Mula sa bitak sa lupa, may maitim na ugat na unti-unting umangat. Hindi tulad ng karaniwang ugat ng puno. Mas makapal. Mas mabigat ang galaw. At tila may sariling galit. Ang lamig ang hangin sa paligid. Hindi na ito simpleng paninira ng lupa. May mas matandang puwersang nagambala. "Anong ginawa mo?" Mariing sigaw ni Dindin sa lalaki. Ngunit umatras lamang ang payat na tauhan. "Ako'y utusan lang," sagot niya. "Ang tunay ninyong kalaban, hindi pa ninyo nakikita." Bago pa sila makagalaw, biglang bumuka ang lupa sa gilid ng balete. Mas maraming ugat ang gumalaw. Paikot. Parang nagigising mula sa mahabang pagkakatulog. Mabilis na tumayo ang tagapagbantay. "Umatras kayo," utos niya. Ngunit hindi umatras ang kambal. Sa halip, sabay silang lumapit sa paanan ng puno at inilapat ang kanilang mga palad sa lupa. "Kung hindi natin ito pakalmahin," hinga na sabi ni Dondon, "lalo itong lalala." Pumikit ang kambal. Sa kabila ng kanilang pagod, nagtuon sila ng natitirang lakas, hindi para labanan ng ugat, kundi para pakalmahin ito. Sa unang sandali, tila walang epekto. Mas lalo pang gumalaw ang mga ugat. Mas mabigat. Mas magulo. Nanikip ang dibdib ni Dindin. Hindi sapat. Sa gilid, napansin ng tagapagbantay ang pamumutla ng kambal. Kung magpapatuloy ito, maaaring sila ang unang manghina. At sa dilim ng gubat, ang lalaking utusan ay dahan-dahang umatras. Dala ang malamig na ngiti. Sapagkat malinaw, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Lumakas ang pag-uga sa paanan ng balete. Ang mga ugat na nagising mula sa ilalim ay patuloy sa paggalaw. Hindi marahas, ngunit sapat upang iparamdam ang lumalaking kaguluhan sa lupa.
Ang hangin ay tila bumigat at ang paligid ay nawalan ng dating katahimikan. Nakaluhod pa rin sina Dindin at Dondon. Nakapikit, ipinipilit na pakalmahin ang nagising na puwersa. Ngunit malinaw. Hirap na sila. Bahagyang nanginig ang balikat ni Dondon. Dindin, humihina na ako. Nanikip ang dibdib ng kapatid. Ramdam niya rin ang unti-unting pagkaubos ng kanilang lakas. Sa gilid, mariing napasulyap ang tagapagbantay sa lalaking umatras na sa dilim. Alam niyang sinadya ang lahat. Ginising ang matandang ugat upang malagay sa alanganin ng kambal. Mabilis siyang lumapit sa kanila. Hindi ninyo ito kailangang pigilan mag-isa, matatag niyang sabi. Ngunit hindi agad umatras ang kambal. Sa halip, sabay nilang idiniin ang kanilang mga palad sa lupa. Tahimik, matatag. At doon, sa gitna ng panghihina, marahang nagsalita si Dindin. Hindi namin hahayaang mapahamak ang malinaw. Sumunod si Dondon, hingal ngunit buo ang loob. Tinanggap kami ng baryo, kaya ipaglalaban namin ito. Sa sandaling iyon, may banayad na liwanag na sumibol mula sa kanilang mga palad. Hindi malakas, hindi nakakasilaw, ngunit puno ng taimtim na hangarin. Napahinto ang pag-alon ng ilang ugat. Napansin iyon ng tagapagbantay. Mabilis siyang lumuhod sa tabi nila at ipinatong din ang kanyang palad sa lupa. Tutulungan ko kayo, mariin niyang sabi. 3 munting nilalang. Magkakatabi, magkakasabay na nagtuon. Unti-unti, ang magulong galaw ng mga ugat ay nagsimulang humina. Hindi pa ganap, ngunit sapat upang mapigil ang tuluyang pagwawala. Mabagal na bumalik ang katahimikan sa paligid ng balete. Humina ang hangin. Tumigil ang pag-uga ng lupa. At sa wakas, sabay na napabuntong hininga sina Dindin at Dondon habang dahan-dahang inangat ang kanilang mga kamay. Pagod na pagod sila, ngunit buhay pa ang balanse ng lupa. Sa dilim ng gubat, ang lalaking utusan ay tuluyan ng nawala. Ngunit bago siya maglaho, iniwan niya ang malamig na babala. Hindi pa ito ang wakas. Sa paanan ng balete, tahimik na nagkatinginan ng 3. Alam nilang napigilan nila ang unang malaking panganib. Ngunit mas malinaw na ngayon ang katotohanan. May mas malaking puwersang kumikilos sa likod ng lahat. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, sabay na nagpanata sina Dindin at Dondon sa tahimik na gabi. Hindi sila uurong. Hindi sila matatakot. At babalik sila sa malinaw. Handang harapin ang tunay na pinagmumulan ng dilim. Matagal na nanatiling tahimik ang paanan ng balete matapos humupa ang pag-alon ng mga ugat. Pagod na nakaupo sina Dindin at Dondon sa damuhan, kapwa hinihingal. Sa tabi nila, ang tagapagbantay ay nakamasid pa rin sa lupa, waring tinitiyak na hindi na muling magigising ang nagambalang puwersa. Hindi ito basta gawa ng karaniwang mangkukulam, mababa niyang sabi. Napatingin ang kambal. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang tagapagbantay. May mas matanda, mas bihasa, na gumagabay sa taong iyon. Nanikip ang dibdib ni Dindin. Mas lumalim pa pala ang gulo. Tumayo ang tagapagbantay at tumingin sa silangan. Kailangan ninyong bumalik sa malinaw, sabi niya. Doon tutungo ang susunod na galaw. Nagkatinginan ang kambal. Alam nilang tama siya. Panahon na para bumalik. Mabilis ngunit maingat ang naging paglalakbay nina Dindin at Dondon pabalik sa baryo. Habang papalapit sila, muli nilang naramdaman ang bahagyang bigat sa lupa ng malinaw. Patunay na hindi pa tuluyang nawawala ang bakas ng paninira. Sa kubo, sabik na naghihintay sina Mangselo at Aling Pina. Nang makita ang kambal, agad silang napalapit. Mga anak! Puno ng ginhawa ang tinig ni Aling Pina. Ngunit napansin agad ni Mangselo ang kanilang pagod.
May nangyari ano? Tahimik na tumango si Dindin. Mas malalim po ang problema. Nanlamig ang hangin sa loob ng kubo. Sa kabilang dulo ng baryo, balisa si Mang Cardo. Hindi na bumalik ang kanyang inupahang utusan. At higit sa lahat, hindi na lumalala ang lupa gaya ng inaasahan niya. Mariin siyang napakuyom ng kamao. Kung ganoon, bulong niya, ako na mismo. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang naghanda ng natitirang madilim na halo. Hindi na siya aasa sa iba. Muling dumilim ang baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ang kambal. Kasama nila ang tagapagbantay. Tahimik silang nag-abang sa gilid ng taniman ni Mang Selo. At gaya ng inaasahan, dumating si Mang Cardo. May dala, may balak. Ngunit bago pa niya maibuhos ang hawak, tumigil ka, Mang Cardo. Napatigil ang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kambal. Hindi agad nakapagsalita si Mang Cardo. Ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay matagal nang nag-iipon. Ako ang naghirap sa baryong ito. Sigaw niya. Bakit sila ang pinagpapala? Tahimik si Dindin. Marahan siyang lumapit. Hindi po kami dumating para agawin ang biyaya ninyo. Sumunod si Dondon. Dumating po kami dahil may tumulong sa amin, tulad ng maaari ninyong gawin. Nanlambot ang tindig ni Mang Cardo. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya. Unti-unting bumaba ang kamay ni Mang Cardo. Napatingin siya sa kubo ni Mang Selo, sa payapang bakuran, sa dalawang maliit na nilalang na handang tumulong kahit inaapi. Napabuntong hininga siya. At kung nagkamali ako? Marang ngumiti si Aling Pina na noon ay lumabas na rin. Hindi pa huli ang lahat, Cardo. At doon, tuluyang bumitaw ang matigas na galit sa kanyang dibdib. Sa tulong ng kambal at ng tagapagbantay, tuluyang nilinis ang mga natitirang bakas ng lason sa lupa ng malinaw. Unti-unting bumalik ang sigla ng mga taniman. Muling naging luntian ang bukirin. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ng katahimikan ng baryo. Isang umaga, tahimik na nag-impake sina Dindin at Dondon. Napansin niyon ni Mang Selo. Mga anak, aalis na ba kayo? Malambing ang sagot ni Dindin. Maayos na po ang malinaw. May lungkot sa mga mata ni Aling Pina. Ngunit may pag-unawa rin. Bago umalis, marahang ipinatong ng kambal ang kanilang mga palad sa lupa ng bakuran. Banayad na liwanag ang sumibol. Hindi para sa kayamanan, kundi para sa patuloy na pagyabong. Para sa kabutihang ipinakita sa kanila. Lumipas ang mga buwan. Patuloy na umunlad ang baryo ng malinaw. Si Mang Cardo ay nagbago. Mas naging mahinahon. Mas naging mapagbigay. At sa tuwing hahangin ng banayad sa gabi, minsan ay may dalawang munting aninong nakikita sa gilid ng taniman. Sina Dindin at Dondon. Tahimik na nagbabantay. Tahimik na nagbabalik. Sapagkat sa baryong tumanggap sa kanila, may tahanan silang babalikan. Wakas.